And then na-realize ko, yung mami ko, pinalaki niya kami na laging nagdadasal. I never remembered my mom going to church. Ito yung ito yung hindi ko makalimutan. She didn't go to church and yet she knows her God. Hello, Rebuild fam. I'm TJ and welcome to our podcast. We're so excited dahil long overdue na to and I can't wait to interview this individual. She's attending our church, but listening to her stories and seeing her grow in faith, talaga pong may encourage tayo lahat. And so without further ado, let me introduce to you Miss Jem Navarro. Hi TJ, good afternoon. Yes. Good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng... Yeah. Parang na-miss ko yun yung bati na gano'n, eh, no? Yes. Kasi nga, they watch this anytime, no? Sa wherever they are. And so, she's a wife to Joji and a mother to Fritz and Georgina. So, saktong lang, no? Tama lang yung number, no? Did you, parang did you plan when you were, like, planning for kids? Meron ka bang, like, dapat dalawa, dapat tatlo? Was the part of that, Yeah. May ganun ba kayong planning? Yes. Okay. We really agreed to have 2 kids. So it doesn't matter kung same gender or we are blessed. Talagang 2 na talaga ever Yes. since. So we were blessed that we were given boy and girl. Yes. So kaya yun. So Fritz today is 18 18 and Georgina is 14. 14. Now Fritz is Already graduated from senior high. yes, and then college. Yeah. Okay. And then Georgina is Incoming grade 9. incoming grade 9. Grabe, no? If you look at their photos today, or even like, let's say, di ba minsan sa mga, Facebook natin, yung when you wake Memory. up, 10 years ago Yeah. today. Yes. How does that parang feel? Yung you see them now grown up? Ako, I believe that, Yeah. they're grown up now versus dun sa mga days na yung, alam mo yun, they're just gonna wait on you and ngayon may mga sariling lakad na yun. Yes. So how does that feel? So sometimes I feel a little bit emotional. Kasi parang for me, time really flies by so fast. Sobra. So, pag nakikita ko yung mga old pictures nila, they used to be clingy. Yeah. I still had that memories na parang, before sinasabi ko as a mom na parang, ang tagal nila lumaki. Yeah. Because lagi silang needy sa'yo eh. Yeah. Clingy, like, Mom, I need this, I need that. Yeah. Mom, I need you all the time. Pero this season, Yeah. it's a different phase. Parang minsan kailangan ka nila, minsan hindi. And then your opinion mo, minsan it would matter, minsan hindi din. Right. So parang I'm giving them now the right space Right. for them to grow. Basta I'll make sure na if they need me, I'll always be available. Yan. And bakit tayo napunta agad sa kids, no? Kasi ako, ako mismo, like when we first met you and we witnessed si Fritz kasi, di ba, works with Volunteer, me yung sa behind the scenes, sa mga online natin, and then also he does mga videos for the church, for Rebuild. Yeah. And we're so blessed to have him and help us with all of these things. And so parang parating na napapatanong parang ang galing naman ng ang galing naman ng mga magulang nito. Of course, not just you, but of Yeah. course si Joji din. And so kaya ako tinatanong yung, sabi mo kasi ang bilis ng panahon. Yes. And yung mga panahon na yun, babalikan natin. Like yung mga years where I'm sure from the humble beginnings and all, and now looking at them, sabi ko, grabe siguro yung training nito sa bahay ninyo, di ba? And I'm sure you're hands-on in terms of rearing them. And so siguro, balik tayo, flashback muna tayo. Sino ba si Jem? Sino ba si Jem Navarro? Kasi parang, I'm sure yun rin yung question ng mga manonood sa atin eh. Yung,
parang ano ba ang backstory nito? Ano ba yung story ni Jem? So maybe we can start with siguro yung wala muna yung family. Yeah. So yung ikaw muna as individual. Yeah. So it's up to you if you wanna start nung fetus pa pero bahala ka pero let's start with that. Well, Jem, ako, as just an ordinary person, parang I grew up also in a very ordinary family. No connections, walang political background, hindi din yung family na sobrang successful, but a family that is parang we started talaga from the scratch. A struggling family na talagang all by the grace of the Lord lang. Kasi I grew up in a family na single parent. I need to pause for a while. Thank you. I was raised by a single mom. So, 8 years old pa lang kami. My dad left us. Very difficult. That's why every time I would tell the story, it brings back a lot of memories, good and bad. I'm the eldest in the family, by the way. I'm the only girl. I have 3 siblings and all Okay. boys. All boys. Yes. Pangilan ka sa I'm the eldest. Eldest, okay. So parang lumaki ako na one of the boys. So I didn't get to wear dresses. Lumaki ako na naka-shorts, naka-pants, tumatakbo. Yung laro ko, larong lalaki, as in baril-barilan. Something like that. And lumaki din ako na ang problema ko is how to grow old fast. Because I wanted to help my mom. Because that time, it's not just an ordinary hardship na wala kang pangbayad ng tuition or wala kang baon. Yung hardship na kinaharap namin was really a lot. It's too much because emotionally, it's so hard to grow up without a dad. Second, it's hard to grow up knowing na lahat ng kailangan mo, actually, kahit basic need, it's so hard to provide. Because actually, my mom, she doesn't have any resources kasi she also came from a struggling family. So my mom didn't get to finish college, although she's a high school graduate. What I really like about my mom is that despite the difficulties, the hardships, wala siyang grudge sa heart. Did you know, lumaki kami, I never heard my mom telling us to hate our dad. Never niya kami tinuruan na magalit kayo sa tatay niyo, walang ganun. Although minsan, talagang kami, in our own emotional young heart, talagang minsan maiinis ka eh. Because nakikita ko yung mga kapitbahay namin pag Christmas, busy, alam mo yun, naglalagay ng lights, and then naglalagay sila ng stockings, and then my mom would tell me, sa mami ko unang narinig yung
hindi totoo yung Santa Claus. Siya yung very first na naringgan ko noon na because I used to believe totoo yung Santa Claus without me knowing bakit hate na hate ni Mama yung Santa Claus. Kasi kahit pala maghang kami ng stockings, wala rin kami makukuha kasi parents pala yung naglalagay. So, parang nakikita ko yung mami ko ng looking back, lungkot na lungkot siya pag Christmas kasi she can't afford na mabilhan kami ng mga bagong damit or mag-wrap kami ng gifts. Wala kaming Christmas trees. We don't have Noche Buena. We didn't get to experience Noche Buena at all. So parang kami, the following day, we're just excited na yung neighbors namin magbibigay ng mga pagkain sa amin. So ibig sabihin, yung Noche Buena mo, natutulog na lang kayo nun? Yeah, natutulog kami and hindi kami makapagsimba kasi wala kaming damit na susuot. Pero lagi kong naririnig sa mami ko, lumalaki kami. Pag minsan nahihirapan ako, I would tell my mama, ang hirap, alam mo ma, yung chinelas ko sira na. And then, alam mo ma, yung classmate ko may ganito, may ganyan. And ma, gusto kong kumain ng spaghetti. But she can't provide anything. Naglalaba lang yung mami ko that time. And parang that time, pag naglaba ka, parang 250 lang yung bayad or 150. May plancha na yung kasama. So I was elementary that time. Tinutulungan ko yung mami ko, pumupunta kami sa ilog, naglalaba kami together. So growing up, yung mami ko, parang naging best friend ko siya. So yung hardship niya, nakikita ko, although hindi siya nagko-complain, pero nakikita ko, she's always trying her best to provide for her family. So, elementary kami, wala kaming sinasayang na oras. Lalo na ako, pagka yung iba, they look forward to summer break. Ako, I look forward to summer break because nagbabahay-bahay ako, TJ Yung kapitbahay namin. Actually, pag umuwi ka dun sa province namin, sa street namin, kilala ako nila. Because during summer break, I would go to them, knock on their doors, and ask them kung may papalinisan silang part ng bahay. Let's say, maglilinis ako ng jealousy nila, magbubunot ako ng sahig nila, just for me to get an extra income. Kasi iniisip ko na, paano yung pasukan? Wala kami pambili ng lapis, ballpen, papel, notebook. So, iniisip ko parate, kaya yung problema ko nung bata ko, problema ng matanda. Kaya mo nasabi na parang siguro bumilis talaga yung pagtanda mo. Yeah. I mean, hindi yung physically. Yes. But siguro yung mental, yung emotional. So medyo na nag-fast track siya. Yeah, fast na track. Lahat ng mga bata during that time, they would just spend their summer Playing, maglalaro. yeah. Yung usual summer summer things na ginagawa ng mga bata. Pero ikaw, you would use that time to go to different houses tapos maghanap ng extra kita. Yeah, may pagkakakitaan ako. So magtatapas kami ng damo. Minsan kasama ko yung lola ko. In the heat of the sun, yung lola ko nakatalukbong lang siya, nagtatapas kami dalawa ng damo. To earn, like for me, it's 20 pesos. Tapos ililibre kami ng lunch. Tapos, the funny thing is, titingnan ko kung marami yung lunch. Kasi kung marami yung ibibigay, I would eat first. Pero kung konti, I will bring it to the house kasi iniisip ko yung mga kapatid ko baka walang kakainin. Because ganun yung reality ko. Yung iba kasi baka isipin nila na sobra-sobra naman pero that's the life story I had. That's the journey that God orchestrated me to journey. So parang sa akin, before sabi ko nga, kasi laging sinasabi ng mami ko, hindi natutulog yung Diyos. Yun talaga tumatak sa isip ko. Pag sasabihin ko, ma, kailangan ko ng ganito. Alam mo ang maganda sa mami ko, instead of telling me na mahirap tayo, hindi niya yan sinasabi. Ang sinasabi niya, pag may problema ka, may sapatos mo, buka na, sasabihin ng mami ko, huwag kang mag-alala, darating yung time, hindi lang isa yung sapatos mo. Mas marami ka pang isusuot na sapatos na iba-iba. Kasi anak, hindi natutulog yung Diyos. So that's a repetitive statement ng mom ko. So lumaki ako parang hindi natutulog yung Diyos, hindi natutulog. Kaya ako sabi ko, parang ang laki ng gap. So nasaan si God in between? Bakit ganito kami kahirap, Lord? Na parang naglalaba kami sa ilog, nagpaplansya yung mami ko, nagtatapas kami ng damo.
Ultimo as in, DJ, hinihingi ko sa kapitbahay. And that time, we grew up na walang kuryente. Kasi wala kaming pambayad sa electricity. So, lampara talaga. So, we studied with lampara. Minsan, titingnan ko kung marami pa yung laman ng lampara kasi dapat bibilisan ko yung pag-aaral ko kasi mauubos Pag na yung naubos, gas. wala na. Wala na. Hindi mo na mababasa yung... Hindi na at all. That's why naranasan ko na magbasa sa labas ng bahay. Yung kapitbahay naming sobrang gandang bahay, meron silang lamppost sa labas ng gate. So I would sit there just to read kung ano yung kailangan kong basahin habang yung lola ko nakatingin sa bintana. Just to make sure may kasama ako. Because that time, hindi pa naman uso yung gabi na maraming dumadaan. Tama. Hindi. 6:30 before, during my time, wala na. Saka Maano na. probinsya yan. Yeah, tahimik na. Wala ka nang maririnig ng mga bata. Lahat nakapasok na sa bahay. So those were the days na sobrang hirap na sabi ko, Ma, where is God in between? Parang sabi ko, Lord, may favoritism ka. Sabi mo fair. Kasi sabi ko, ba't ako? Walang tsinelas. Yung tsinelas ko may perdible. Pero yung kapitbahay namin, bench na yung pabango niya. That time, can you imagine? So sabi ko, Lord, paano ko to mako-comprehend sa sarili ko na God is fair and hindi siya natutulog na nakikita niya ako. So nag-i-enjoy siya, hinahayaan niya ako na nararanasan ko to lahat ng hirap. And then na-realize ko, yung mami ko, pinalaki niya kami na laging nagdadasal. I never remembered my mom going to church. Ito yung ito yung hindi ko makalimutan. She didn't go to church and yet she knows her God. Wow. Alam niya yung pinagdadasalan niya na totoo. Ganun yung level ng faith niya. Kaya sabi ko, Diyos ko, paano ka pa kaya itong mga dinadasal ng mama ko, mangyayari pa kaya? Kasi kahit ganun yung namin, TJ, situation that time, mataas ang pangarap niya para sa mga anak niya. Kaya yung mami ko, nung nag-high school ako, she decided to work her in Manila as a yaya. Naging helper siya dito. So nag-alaga siya ng ibang bata, iniwan niya kami sa lola ko because during those times na naghihirap kami, we didn't get any support from our dad financially. Talagang nothing at all. Birthdays, Christmas, kahit ano pa yan, wala. Kahit nagsisend ng telegram yung mami ko, wala. Wala kami nakukuhang sagot. So, yung mga times na yun yung marami kang question as a 10-year-old na parang, Lord, hindi ko maintindihan. Yan ang iniisip mo na, yan yung problema mo. Yes. I mean, as young as like 10. Or even probably younger. Yes. Diba? Meron ka bang mga moments in those years na hindi mo makakalimutan na parang biglang may nag-provide sa inyo or miraculously nangyari na meron ka bang mga ganong mga instances? Actually, kahit sobrang hirap ng buhay namin, TJ, that time, ngayon binabalikan ko siya habang nag-uusap tayo, nafa-flashback sa memory ko. There was never a time na hindi kami nakakain ng 3 beses sa isang araw. And I don't know kung paano yun nangyari. Minsan may maghahatid na lang ng saba na saging or minsan may mga kamag-anak kami na nakatira sa bundok. Sasabihin nila umakyat kami ng bundok. Pag uwi namin may dala kaming, alam mo yung corn na giniling? Hindi rice yung corn talaga na giniling. Yun ang ibibigay nila sa amin or bibigyan kami nila ng kamote, ng kalabasa. And we would do that. We would walk for 2 hours just to get there. Tumatawid kami ng river. Grabe, no? Like, 2 river yung tatawirin mo. And then at my age, binabalikan ko yan, umaga, aakyat na ako ng bundok. And then just to make sure makauwi ako ng maaga. Kasi it's dangerous You don't know what's in there. Walang mga pulis doon, walang Kasi gubat yung dadaanan mo Mga coconut trees. Wala kang dadaanan na kalsada. Talagang mano-mano. Hindi nadadaanan ng sasakyan, hindi nadadaanan ng motor. So yun yung inaakyat namin that time. And then pag uwi ko, I'm so happy, I'm so grateful na may nadala akong pagkain, may nadala akong kahit na para sa mga kapatid ko. So, yung time na naghihirap kami, all along,
God is always providing. Alam mo, hindi lang yung food, TJ, pinaka-importante. We didn't get sick even once. Wow. Hindi kami nagkasakit. Alam mo, wala kaming vitamins. Bilad na bilad kami Hospital. Wala at all. Wow. Wala. So sabi ko, grabe si Lord. Kaya minsan naiisip ko, yung provision ni Lord, ina-amount lang natin parati sa pera. Pero hindi, ang dami niya palang pinoprovide that time. Nare-realize ko habang tumatanda ako, isipin mo yung provision niya na hindi kami magkasakit. Yeah. Una-una, that's the protection. Yung nagpo-provide siya ng strength, ng good health. Alam mo yun, yung endurance namin magkakapatid to keep going every day. Despite na hindi mo alam kung may uuwi ang kantanghalian, or mayroon kayong uulamin, or may bigas pa ba kayo kinabukasan. Pero alam mo, yung childhood ko, pag binabalikan ko, I will not trade it for anything else. Kasi lumaki ako kahit sobrang hirap, masaya. May joy ako sa heart ko. Maybe because parating positive yung reply ng mami ko eh. Pag tinanong ko, Mama, makakapag-aral ba ako? Kasi, Diyos ko yung tuition fee. Sino naman ang sasagot na tuition fee ko? Wala namang scholarship. Yeah. Sabi ng mami ko, mayroon yan. Si God yung bahala. Hindi natutulog yung Diyos. Parati yan. And then nakikita ko siya gabi-gabi nagsusulat. Sabi ko, kanino kaya niya pinapadala yung mga sulat niya? Kasi wala naman silang communication ng dad ko. And then nalaman ko, habang sumasama yung loob niya, sinusulat niya, kay Lord niya sinusulat. Parang sinasabi niya sinasabi niya kay God na, minsan sasabihin niya, Lord, hindi ko na kaya. Pero may mga anak ako, I had to stand up. Kaya sabi ko, Ma, grabe, where did you get that tenacity? You know, yung the strength to raise your children, 4 children, single-handedly. And yet, napalaki mo kami maayos. Alam mo yun, TJ, that's what I'm truly grateful for. Hindi kami lumaking bastos, kahit wala kaming tatay. Kahit mahirap kami, never kami nagnakaw. Alam mo yung ginawang balance ng nanay ko, hindi ko alam kung paano. Paano niya kami isusupport emotionally because siya din nahihirapan. Kailangan din niya ng support. Yes, support system niya. Pero sinasabi niya, lagi lang siya tumitingala sa Diyos. Yun parati sagot ng mami ko, tumitingala lang ako sa Diyos, pinagdadasal ko. And then when people are trying to put us down, sa sinasabi ng mami ko, darating yung araw, si God yung mag-aano sa atin, aahon sa atin. And that's what I really admire about my mom. Yung strength niya as a mother, and then yung faith niya. Ngayon, malaki na ako, I have my own family, na-realize ko, there are 3 things that my mom imparted to me, most especially to me since I am the eldest. Una, yung faith niya. Alam mo, before sabi ko, ano kaya yung hitsura ng Diyos versus dito sa hirap na pinagdadaanan namin? Parang hindi ko ma-reconcile. Pero nakita ko sa mami ko na, hindi magdadasal pa din ako kahit nahihirapan ako. So wala siyang kondisyon na, i-bless mo ako, magdadasal ako. Wala siyang ganon. Dasal pa din siya, Lord, ikaw bahala sa mga anak ko. And lagi niyang pinagdadasal, TJ, lumaki ako sa Psalm 91. Kaya lagi niya sinasabi, Psalm 91, Psalm 91. So every time, kaya naku-curious ako, nung high school ako, saka pa lang ako nakapag-open ng Bible. Ano ba yung Psalm 91 na yan? So nung it's a prayer of protection all along. Kaya sabi ko, Ma, ngayon ko lang na-realize, kaya pala never kami nagkasakit, never kami na-aksidente, napahamak, because of your prayer. That's how powerful it was, na lagi mo kami pinagdadasal. And then secondly, ang na-impart sa akin ng mami ko is how important hard work is. Na there is no shortcut to anything. If you want to achieve something, walang magic na parang tomorrow mayaman ka na, walang ganun. Alam mo, brinake ng mami ko yung mentality doon sa gusto kong mag-asawa ng Amerikano. You know, because I grew up in a province, di ba? Na may kapenpal, na foreigner, and then suddenly, pinakasalan ng foreigner, dinala sa Amerika, tapos yumaman. Na-break yun sa mami ko. Alam mo, sabi ng mami ko, mag-aral ka lang ng mabuti.
Mag-aral ka ng mabuti, lagi kang magdasal, magtiwala ka sa Diyos, and then matuto kang magtrabaho. Kasi para sa mami ko, hindi yan nahuhulog lang sa lap mo na kinabukasan ganito ka na, kinabukasan ganyan ka na, or the moment na ginusto mo, makukuha mo. Para sa mami ko, no, you have to go through a lot of difficulties and hard work because along the way, yun pala binibuild yung character mo dun And then third, pinaka-importante to, na lagi ko din sinasabi sa mga anak ko, discipline. Because if you want to be disciplined din, natitrain yung heart mo to be humble. Na parang ako before na parang ang sama pa ng loob ko sa Diyos na, Lord, buhay ka ba talaga? Totoo ba sinasabi ng nanay ko na buhay ka? Kasi bakit hindi naman kami umaayos? Hindi naman gumiginhawa yung buhay namin. Isipin mo from elementary up to high school, up to college. Hirap na hirap kami. And then, all along, yung discipline importante. Magpadisiplina ka na dapat ready ka kung ano yung ibibigay sa'yo ng Panginoon at this point in life. Kasi, di ba, life has its own seasons. Iba-iba iba-iba yung stages ng buhay. Ang importante, are you gonna accept it with humility? Kung ano yung meron ka, kung ano lang yung binigay sa'yo ng Panginoon, aalagaan mo ba? Magiging faithful ka ba while you are waiting? Kasi that time, mahirap maging faithful, TJ. Gusto ko nang nakawin yung manok ng kapitbahay namin para makaulam kami ng masarap. Pero ang in-instill talaga ng mami ko, integrity talaga is very important. Na sabi ng mami ko, kahit saan kami magpunta, kung may tiwala sa amin yung ibang tao, mabubuhay kami. Kasi may tutulong sa'yo. Hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw, tapos marunong ka magtrabaho, then you will be entrusted one time. Yeah. Kaya, lagi akong nakakapag-resonate doon sa verse, TJ, na if you can be entrusted with little, God will entrusted you with much. Yeah. Kasi sabi ko, that time, ano bang in-entrust sa akin ni Lord? Yung ability ko lang na magtapas ng damo, lakasan yung loob, na kumatok sa kapitbahay para meron Yung kami. sabi nila, yun ang puhunan mo. Yeah, that's it. Na parang you have to capitalize whatever God has entrusted you. Yeah. And totoo yun from the very beginning, nothing is ours. Yeah. And no one is self-made. Right. Hindi mo pwedeng sabihin na, dahil to sa lakas ng loob ko, matalino ako. No. From the very start, the ability comes from the Lord. Yeah. So, nothing is ours. And we have nothing to boast. Gusto ko yung lessons na natutunan mo sa mami mo. Yung faith, yung hard work, discipline. Siguro start tayo dun sa faith. Kailan mo nakilala personally si Lord? Actually, I have a lot of parang aha moments na lumalaki. But then, hindi yun nag-ano sa akin na seryosohin ko talaga yung relasyon ko sa Panginoon. Kung parang minsan nahihirapan lang ako, magdadasal ako. Lord, nahihirapan ako ngayon sa exams ko, magdadasal ako. I was able really to get to know my Lord and Savior nung naging Christian ako. I grew up Catholic I also studied in a Catholic school, ng high school. So, I was blessed na nagkaroon ng scholarship. I was able to study in that school kasi I cannot afford the tuition fee. Pero, Nasa Manila ka na ba niyan? O wala pa? Still in the province. Okay, province pa to. So, province pa din to. High school that time, Catholic yung practices. We were taught how to pray. But, hindi ko pa doon na-develop yung relationship ko sa Panginoon. Na parang, wala hindi ko pa siniseryoso kasi parang that time for me, kailangan kong kumita, kailangan kung sinong alam mo yung theme notebook before? Uso yan, di ba? So kung may classmate ka na hindi pa masyadong marunong, minsan I would assist and they would treat me for, alam mo, kutsinta lang. Kutsinta na snacks, yun lang ititreat nila sa akin or sometimes bibigyan ako nila ng Coke. So, ganun yung ginagawa ko before. And
I didn't take it seriously na, Jesus is my Lord and Savior and I need to have a relationship with Him. Parang for me lang, tumatak lang yung mami ko. Hindi siya natutulog, so kailangan ko magdasal. Nakikita niya naman ako, so alam niya yung situation ko. So I get to know Jesus as my Lord and Savior when I was about to get married. So matagal pa. Okay. Mahaba. Although, ang dami kong aha moments. So meron ka ng parang dun sa kumbaga parang leading to that. Yes. Okay, yung talagang decision mo to accept Jesus. Yung mga leading to that, may mga parang mga aha moments ka. Yeah. Leading to that. Yes. So parang ako naman, parang listening to your story, parang somehow nire-reveal na rin ni Lord Slowly. Slowly kung sino siya. Kung sino siya at Oo. anong kaya niyang gawin sa Yes. buhay ko. Yes. So parang those are packets of blessings wrapped in different circumstances na parang pag inano mo, pag inisip mo, si Lord yun. Kasi hindi naman to kaya ng tao. So si Lord talaga to. Pero okay lang. So okay ngayon yung buhay. Nakakain kami. So let's go. So your high school, province, matapos mo Yes. by the grace of God. By the grace of the Lord. And then after high school, ito na ba yung College. College na? Yes. And my dream was to become a broadcaster. Oh. Gusto kong maging journalist ako. Okay. And then I wanted to go to UP. And yung mama ko, ito naman. Kasi mami ko, during high school, started already working in Manila as a yaya. So it happened, nung magka-college ako, pumayag yung boss ng mami ko, since parang distant relative namin eh. Pumayag siya na doon ako tumira sa bahay nila, then libre ako ng pagkain. Ang sasagutin lang ni mama, tuition fee. So sabi ko, ma, gusto ko sa UP ako mag-aaral. Kasi dalawa lang TJ yung choices ko. Feeling ko, pag maging broadcaster ako, yayaman ako or sisikat ako kasi nakikita ko yung mga tao sa TV, ang gaganda ng suot, tapos ang gaganda ng itsura. Or I wanted to become a lawyer. Those were my choices. And then ito yung mami ko, huwag kang mag-aral sa UP. Unang-una, yung ugali mong yan, baka makikita kita, binubuhusan ka ng tubig ng bumbero sa TV. Kasi parang agresibo kang bata. Baka mamaya... So parang nakikita ka na niya na, teka, baka makita ko to nagrarally. Parang Itong anak ko, ganon. baka ito pa leader. Yes, parang ganon. So parang against yung mami ko dun sa idea ko na yon. Plus, mayroon akong T2 before na teacher. Sinabihan kasi siya ng mami ko na gusto ko sa UP. Hindi pa ako gumagraduate ng high school. Pero sinabihan niya din yung mami ko, wag mo yung pag-aralin sa UP. Kasi baka pupunta lang yan sa mga rally. Yun talaga. Yun ang nila doon impression. Sabi ko, ma, hindi. Sabi niya, basta yun yung decision ko. Okay. Plus, hindi kita ma-afford. Kasi from Marikina, 2 sakay, TJ. Alam mo ba yung sweldo ng mami ko that time? She was only earning 1,500 for a month. 4 kami magkakapatid. So ano pang mangyayari? Mamamasahe ako. Baon ko pa. So parang sabi ko, ma, pero gusto ko yung UP. You know what? Everybody wanted to go to UP. Basta yung decision ko, mag-aral ka dito sa Marikina kasi Marikina sa Polytechnic University. Okay. Ang pangalan niya before, Marikina Institute of Science and Technology. Okay. Sabi ko, ma, wala dyan yung gusto kong course. Sabi niya, whatever is available, yun. It's either mag-aral ka o tulungan mo ako dito, magplansya ka, maglaba ka. So parang sabi ko, hirap na yung option ko Parang wala na bang iba? And then, that was one of my biggest frustration, TJ. Na parang sabi ko, Lord, buhay ka ba talaga? Nakikita mo ba ako? Bakit parang ito yung makakapag-ahon sa akin sa hirap? Pero Parang bakit... ito na. Yeah, parang ito Maabot na. ko yung Malapit pangarap. na ako. Ba't mo hinihinder? Pero, dahil alam ko naman yung 10 Commandments dahil galing akong Catholic school. Sabi kasi doon, honor your parents. Sabi ko, Lord, you know this is not in my heart, but I will choose to honor my mom. Anyway, sinasabi naman nila, mother knows best. So, I end up, nag-aral ako sa Marikina. Tapos, Diyos ko, yung mga hindi ko pa gustong course. Alam mo, nandun, computer science, computer engineering. Yung mga hindi ko, ayoko ng computer that time. Sabi ko, Lord, ano ba ginagawa ko? Ayoko ng computer. I don't have
I don't have that passion na maging IT or whatsoever. And then, it's either mag-education ka naman kasi may education sila in-offer. Ayoko din maging teacher. Kasi baka mangpitik ako ng estudyante. Alam mo yon, yung pasensya ko maikli. So ayoko, sabi ko, sige na nga, mag-computer course na lang ako. So, yun ang ginawa ko. I followed my mom's decision. I took computer course. And sinabi ko na lang, TJ, sa sarili ko, kahit saan ako nilagay ngayon, gagalingan ko. So, ginalingan ko. I graduated with flying colors. And lagi akong nananalo dati sa competition. Ginalingan ko yung computer kaya hindi ko gusto. But then sabi ko, it's not in my heart, and yet, gusto ko pa din i-honor yung mami ko eh. Kasi yun lang yung sabi niya eh, na ito lang yung kaya ko. And then, during college days, tinutulungan ko mami ko, 4 o'clock TJ, naglalaba na kami. 4 in the morning. Tapos that time, hindi pa uso yung washing machine, so mano-mano. Ang sugat ko before hanggang dito. Because nagkuklorin eh. So nag-almerol kami ng kumot, ng punda, tapos nag-hand wash. So hanggang dito, Makati yan, sugat yan. But I don't have a choice. Hindi ko pwedeng pabayaan yung mami ko. So parang while studying in college, naging katulong talaga ako. So, nung yung boss ng mami ko, meron siyang mga anak, 3. And then, every time na may kailangan sila sa school, I would be there. Ako yung mag-tutor. And then, pag uuwi yung mami ko ng province, solo ako doon. Ako gagawa lahat. Plancha, laba, linis, luto. Dumating ako sa point na habang nagpa-plancha, nandun sa wall yung reviewer ko, dinidikit ko. Kasi habang nagpa-plancha ako, I had to review. So, minsan natatapos ako 2 a.m., 3 a.m., and then gigising ako ng maaga, ng 6 o'clock or 5 a.m. pag wala akong lalabhan, tapos papasok ako sa school ng 9 o'clock. So, all those things dinajuggle ko, pero ayoko kasing magkaroon ng heaviness sa heart ko na, ba't ba ganito yung buhay ko? So, I always choose to take it in a positive way na matatapos din to, Lord. Matatapos din to kasi season lang to eh. Pag natapos to, makakapagtrabaho ako, makakapag-provide ako, makakakain ako ng gusto kong kainin. And it's so funny. Kinukwento ko to parati kay Georgie tsaka sa mga anak ko. Alam mo yung burger machine na yan? I was about to ask you. Kasi parang inisip ko, ano buhay ni Jen? Parang school lang, tapos bahay na, tapos magtatrabaho na siya. Tatanungin ko sana, meron bang parang somehow, parang meron ka bang nagpapasaya sa'yo or ano? So, sige, go. Yung burger machine. Kasi usually, ang baon ko TJ that time, kasi one ride lang ako from sa bahay ng boss ng mami ko to the school. One ride. Pero usually, nilalakad ko na siya pa uwi. Because I have only 50 pesos for a week. For a week? How will you survive? Okay. So, ginagawa ko, since minsan, ang first period ko is 11 a.m. Before I will leave the house, I would eat na. Dadamihan ko na yung kain ko. And minsan, mga term paper, yung iba kong classmates, tamad gumawa, I would do that for them. I will ask them to pay me. So, may side income pa din ako. Kasi ang gastos that time ng computer, because I don't have my own computer. So, magpupunta ka sa shop? Yes, magre-rent ako. Magpiprint. Ang daming side na gastos. So, that time, nilalakad ko from school pa uwi sa bahay, nadadaanan ko parati yung burger machine sa kanto. And pag tumatapat ako dun, oh my God, sobrang bango. Pero sabi ko, Lord, alam mo, sa unang payday ko, ito yung una kong bibilin. Tapos magkakasunod dyan, may Zago na store, yung Zago na may pearl, yung shake. Hindi ko yan ma-afford. Kaya sabi ko, ito yung mga mga listahan ko, Lord, na kakain at bibilhin. Burger machine with Zago. Dalawang sa kamay ko yan. Sabi ko, yan yung pangarap ko. Sobrang liit ng pangarap ko na parang feeling ko that time, ang layo-layo. Ang hirap abutin. Hindi ka makakain ng burger machine. Buy one, take one yun, ha? Tapos, Zago, hindi mo mabili. Hindi ka nakahanap ng yung bibili para sa iyong libre. Wala. And then, sayang. TJ, lumaki kasi akong mami ko. Walang boyfriend at all. Okay. Pinalaki akong ganon.
aral muna. Kasi ang principle ng mami ko, once makatapos ka, maging professional ka, makapagtrabaho ka, it will come. Right now, you have a different priority. So, yung priority mo, mag-aral. Mag-aral ka. Because I don't have the luxury to punta sa outing, mag-date. Sino mo makikipag-date sa... Wala nga akong mga magagandang damit. Paano ko yun gagawin, di ba? So, ang buhay ko before, nangangarap, at the same time, iniisip ko, ang layo-layo ko sa pangarap ko. Pero, syempre, I have times din na magkakaroon ka ng crushes. Allowed naman yun sa mami ko kasi ginukwento ko nga sa kanya may mga crush ka din all along na it will makes your heart happy from time to time, di ba? So I guess, isa din yun sa mga naging motivation ko para galingan ko parate sa school. Kasi I don't have any title to introduce myself like, anak ako ng ganito, or may kotse ako, or magaganda. I don't have those things. Kasi ngayon parang identity ng tao nakadikit dun, di ba? Kung anong meron ka. So parang ako before, I will introduce myself. Gagalingan ko lang yung sarili ko. Gagalingan ko mag-aral. Basta kung saan ako nilagay ni Lord, aayusin ko, gagalingan ko. So somehow, without me knowing, God has been training me for stewardship already. Naging good steward ako sa ability na binigay niya, sa kung ano lang yung meron ako. Damit ko paulit-ulit, it's all right. Basta iniingatan ko, nilalabang ko ng maayos, kahit paulit-ulit, it doesn't matter. Kahit parang uniform na siya, it doesn't matter. Parang wala akong magandang shoes, wala kang magandang pants, pero it's okay. Parang lumaki ako na nakukontento na lang sa kung ano lang yung nandyan. Na wala na akong parang, sana makabili ako ng ganyan, makabili ako ng ganito. And then, favorite ko na brand dati na gusto kong bilhin. Yung mga t-shirt sa Lee. Yung mga white. Di ba? Ang gaganda, parang statement shirt siya. Kasi ko, Lord, pagka nagkatrabaho ako, bibiling ko yan. Kaso ang mahal kasi that time, tag 400, 350. Wala akong ganun. Pampagupit nga, wala ako Yun pa kayang pambili ng t-shirt. So, college days ko, na-enjoy ko naman siya in a sense na, alam mo TJ, mahirap ako, pero ayoko naman dibdibin na sobrang hirap ko, na parang may mindset ako na kawawa ako. I think yun ang isa sa pinakamagandang ginawa ng mami ko. Hindi niya kami pinafeel na mukha kayong kawawa. Walang ganon, na parang yung conversation namin casual lang, may reklamo ka, okay lang yan anak, sa susunod makakabili ka din. Wala siyang ganon na, anak mahirap tayo, kawawa. Wala, never ko yun narinig. Kaya lumaki ako, hindi naman ako kawawa. Parang ganun yung mindset ko, hindi naman ako kawawa, okay lang. May mga needs kami na hindi nami-meet, pero hindi ako talaga totally kawawa. Kasi parang sabi ko, nakapag-aral pa nga ako Samantalang yung iba, wala namang opportunity na ganun. And then yung mami ko, I never once naisip na nakakahiya kasi katulong. Never. Lalo ko pa actually hinangaan yung mami ko. Kasi yung, alam mo, yung courage niya na we will get through this. Na siya din gagalingan niya kung ano lang kaya niya gawin. Maglalaba siya, gagalingan niya. Magiging katulong siya, gagalingan niya. So, nandun pa din yung mindset ng mami ko na later on, may hope. Na hindi pa din kami pinapabayaan ng Diyos. Na may pabor pa din siya parate. Isipin mo, nag-aral ako, libre ako ng bahay, libre ng pagkain. Na kahit yung pamasahe ko 50 for the entire week. Pero natawid, naitawid kami. And praise God, talagang God is so faithful. Siguro yun naging fruit ng mga prayers ng mami ko. Na natagalan man yung harvest, but then, nung dumating yung harvest, TJ, ready yung heart. Kasi that's one thing I've realized na God doesn't work in magic. Yung positioning ng heart natin, very important. Kasi minsan sabi ko, Lord, sinabi mo na whatever you ask in my name, believe and you will receive. Pero sabi ko, paano pag nagdadasal kami, those things, hinihingi namin, ba't hindi namin natatanggap? Pero kasi din, tinitingnan ni God yung positioning ng heart natin Unang-una, what is your intention? Ano yung premise mo muna? Ba't mo ito pinagdadasal? For example, ako dati, lagi kong dinadasal, Lord, sana yumaman ako kasi gusto kong mami ko may ganito, mga kapatid ko makapag-aral. Pero yung premise mo, ano ba yung pinaka-intention mo talaga?
So, tinitingnan pala yun ni Lord. And then secondly, sa current situation mo ba, grateful ka? O you keep on complaining? Na parang walang nagawang maganda yung Diyos sa'yo. Lahat na nakikita mo pangit. So, unang-una pag nagdasal, kaya ni-revise ko yung yung mga notes ko, inayos ko yung positioning ng heart ko. Pag nagdasal ako, Lord, tama ba na ito yung pinagdadasal ko? Baka naman kaya ko lang ito pinagdadasal because I wanted convenience. Or I wanted to show off. Kasi pwedeng, gusto kong yumaman kasi, syempre pagka may reunion, di ba? Parang people will look up to you na parang, oy, ito, ganito, ganyan. Yeah. Respect. Yeah. Pero si God, iba yung ways niya eh. Ang inuuna pala talaga ni God i-address is your heart. So, pag bless ka niya, gusto ni God ma-maximize na yung blessing na yun, hindi masayang. Unang-una, intention niya is, God will bless you so that you will become a blessing to other people. Because your provision is connected with others. Alam mo, TJ, I had to learn this at a very young age. Meron kasing beggar dati na nagha-house to house. Nangihingi ng bigas. And in that time, naabutan nyo pa ba yung, I'm sure naabutan nyo pa, yung sardinas na malaki. Di ba hindi lang maliit yung sardinas, may mas malaki na lata? Para nakita ko sa grocery. That time, ganun lang kadami yung bigas namin. Okay. Tapos dumaan yung beggar. Nung dumaan yung beggar, akala ko sasabihin ng mami ko na wala. Kasi walang-wala naman talaga. Alam mo, inutusan niya ako. Hinati niya. Pinahati niya. So, wow. That was my first lesson of generosity. Na parang generosity is not an issue of your wallet. It's from the heart talaga. Totoo yung sinabi sa Bible na everything you do flows from your heart. That's why you have to guard it. Kasi nakita ko yung sa mami ko na kahit mahirap kami, still she's willing to share what we have. And then, naalala ko, nung sinabi ko yung kwento tungkol sa beggar, meron before matanda na para siyang nanggagamot. Siyempre, oso yun sa probinsya, di ba? Dumaan siya dun sa street namin, tapos yung mami ko nagwawalis. Kinausap niya. Nakita ko sila nag-uusap pero hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Yun pala, binigyan niya yung mami ko na heads up. Siguro that was God who wanted to send a message for mama that he uses this, old man. Sinabihan niya yung mami ko, ingatan mo yung panganay mong anak. Because she will bring good things to you. So parang yun yung naging prophecy ng mama ko, galing sa Panginoon na kahit anong mangyari, pag-aaralin ko yung mga anak ko, gagalingan ko din. Kasi may assurance na siya. Kasi may word. Kasi mami ko hindi naman nagbabasa TJ ng Bible. May lang talaga siya na totoo yung Diyos, nakikinig yung Diyos, pag nagdadasal ako, nandyan siya. At may purpose siya sa lahat. So, kaya ngayon, nung yung sinasabi ko kanina na God wants also to prepare your heart. Now, pag nandyan na yung harvest, hindi siya masasayang. Right. Magagamit mo siya sa tama. Unang-una kasi, rooted ka na eh. Alam mo na yung harvest na yan, it's not only for you to consume. It is also for you to give God glory, and at the same time, when you share it to other people, masishare mo sa kanila na itong harvest na to was from the faithfulness of the Lord. Yeah. So, maraming mga stages yung buhay ko lumalaki na pag tiningnan mo ngayon, habang binabalikan natin, kinikwento ko isa-isa, God was the one orchestrating everything. That He was really into details. Na wala siyang na-miss. Na kahit nahirapan ako, hindi siya nag-enjoy doon. May piniprepare lang siya na mas bigger. So ako naman before, since limited understanding, hindi ko pa siya masyadong kilala, my relationship was not really that strong, I keep questioning. Pero I was so grateful na sinustain ni God yung peace, yung joy. Alam mo minsan, habang protection, yung dalaga ka, teenager ka, kinukompare mo yung sarili mo sa iba na bakit sila parang
Pwede silang magpabango ng bench, pink soda. Kami wala. Alam mo yung shampoo pa nga lang, hirap na hirap ka. So lumaki akong makapal yung buhok na sobrang haba. Dahil yung lola ko, laging may coconut oil. So yun yung nilalagay namin, yung sabon na panglaba and then coconut oil. Kasi my lola was also one of mama's support system. Siya yung nag-support sa mami ko, nag-alaga sa amin nung nagtrabaho yung mami ko sa Maynila. And then also part na siya yung nagdi-discipline sa amin. And it was very challenging because yung lola ko was very strict. So growing up talagang alas 6 pumasok ka na. Bawal kang makipag-usap ng matagal kung sino man yung classmate mo ba yung lalaking yan or what. Bawal ka po. I never experienced DJ na pupunta sa plaza, sa sayawan. Walang ganon. Kasi bawal yung sa lola ko eh. Manonood lang ako ng program. Pero bawal yung standby, yung wala. More on kailangan magpadisiplina, magtrabaho, kasi may mga naka-schedule kaming magigib ka ng tubig, magsibak ka ng kahoy, Saturday naka-schedule yan sa paglalaba. So doon na-form yung ano ko. Parang looking back, parang from the lola to your mom, tas ikaw, parang you came from parang a bloodline na talagang strong-willed. Yes. No, strong-willed, tapos talagang hindi lang diskarte pero parang when you parang put your mind to it. I can Siguro do this. from the lola to the nanay, parang ganun siguro na pasa sa'yo. Siguro, ikaw yung version 3 na eh. Yeah. Nung generations Three na yun. generations, 3 generations na yun eh. And so, paano mo naman siya natawid? Like, kunyari, after your season in, like, tapos na yung college mo, paano mo natawid yung, na yan, yung grit na yan, yung giggle na yan to your, like, to the professional side of things? Graduate, so I was able to graduate college, thanks be to God, with flying colors. And parang graduation ko was because tri-semester yung school ko na yon. Graduate ako ng May 23. June 5, I got hired. Parang isang linggo lang yun. Isang linggo. Pero this is the most another frustration ko sa buhay. Kasi feeling ko before, para matawag kang successful, maganda yung trabaho mo, dapat nandun ka sa sikat na lugar. So Makati, yung nasa isip ko, dapat sa Makati ako ma-hire. But then again, grabe yung ways ni God, nakakatawa na nakakainis. Alam mo, I got hired doon sa isang construction supply business. Okay. So, na-hire ako una as a secretary and then eventually nalaman ng boss ko na medyo may alam ako sa computer. So, nag-aayos ako ng program nila, nag-maintain ako kung ano mga sira-sira, aayusin. Although meron naman silang main programmer that time. And then sabi ko, sige, tiyagain ko na nga lang dito. Ang importante, may income ako, makabigay ako sa mga kapatid ko. Kasi 3 years ang agwat namin bawat isa, TJ. Yung tatlo. So, nasa Manila na sila nun? Yung during that time na magtatrabaho ako, yung isa nandito na kasi college na. Okay. So kumbaga parang tutulong, ikaw na yung susupport. Ako na yung next na parang kami na ni mama yung partner na mag-provide sa family. So sabi ko, sige, tsatsagain ko na lang to na stepping stone lang naman na parang habang nandito ako, sige, basta may income, makakapag-support ako sa kapatid ko, matutulungan ko si mama sa gastusin. Pero yung isip ko, Diyos ko, ayoko sa ganito. Gusto ko talaga Makati, yung may idea ako na tinatap, sumasakay ako sa elevator, tapos nandun ako sa ilang floor na building nagtatrabaho. I think yung parang natutulan ko ngayon is, kung merong nauuso dati, ngayon, uso pa rin ngayon na parang dream board. Yeah. Parang feeling ko meron kang ganun sa mind mo. Kasi parang, parang na clearly parang nade-describe mo na, okay, dapat Makati, dapat nasa elevator. Yes. Pero bago tayo patuloy, your first paycheck, bumili ka ba ng burger machine? Actually, hindi nga eh. Kasi yung first paycheck ko,
Diyos ko, TJ, naiwan na lang sa akin, pamasahe ko. Papasok sa opisina, that time nagbabaon pa ako ng kanin. Sabi ko, sige, sa susunod na lang. Anyway, nandito na ako, may bonus na ako nito, mayroon pang 13 month. So, Wow. I have, Okay. sabi ko, pwede kong isantabi Itabi muna muna. Okay, yung okay, desire okay, na okay. yun. So, nagtatrabaho ako doon sa isang construction supply business. And then pinoprovide ko na yung kapatid ko. So nag-o-office ako, TJ, believe it or not, I don't have a bag. Okay. Alam mo yung pera ko, nilalagay ko lang dito sa bulsa ko. Okay. And then Kahit wallet, walang wallet. walang luxurious na wallet. Alam mo yung wallet na nabibili sa Quiapo, yung mga leather na Okay. maliliit, na mga sinaunang pa that time. So sabi ko, okay lang, wala naman dito nakakakilala sa akin. So I don't have the time na umano pa ng magagandang gamit. Kasi ang salary ko that time, naka-stapler na yan. Okay. Baon ng kapatid ko, bayad namin sa ilaw. Naka-budget na. Yeah, bayad sa tubig. Because that time, nag-separate na kami ng, may apartment na kami nire-rent. Okay, Kasi okay. umalis na kami sa Marikina. Okay. Kasi nga, nakagraduate na ako. Tapos, magbabudget ako para sa pagkain. So, wala nang matitira. Kasi talagang lahat. Pero that time, sabi ko, okay lang kasi anyway, dinidedicate ko naman yung hard work ko para matulungan ko yung mga kapatid ko. Kasi yun talaga din yung number one goal ko. Mapatapos ko yung mga kapatid ko. Ayoko na hindi sila makakatapos mag-aral. Yeah. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Basta may extra income ako, tapos meron akong pang-suporta sa mga kapatid ko. So, nung nag-work na ako, that was not easy also for me. Dahil, nung work ko that time is, unang-una, minsan talaga sa workplace, may mga tao din talagang hindi mo gusto. Okay. Diba? Talagang it's a challenge. And I'm sure anyone can relate. Minsan may mga faction dyan, may mga and then Yeah. pag hindi ka gusto, isolated ka. So ako naman before, that was challenging kasi, kasi ako, TJ, yung parang before, na lumalaki ako, parang, I wanted to please people all the time. So parang ako, it's a challenge na, hindi ako nito gusto, so I will work out something na para magustuhan niya ako. I think that is one of the downside nung mga taong lumaki nang walang tatay. You seek for affirmation. Alam mo yun? Yung Affirmation, validation na parang gusto mo parating may mapatunayan ka sa sarili mo. And then, growing up, nakalimutan kong ikwento kanina. I was only 6 years old. This is just a segue because this is connected to what I am gonna say later on. 6 years old pa lang ako. Sinabi ko sa sarili ko, I will pray for my future partner. Starting nang nag-grade 6 ako. I was 12 years old then. So, ang prayer ko very specific. Una, sabi ko, Lord, please give me someone who is totally opposite with my dad. Okay. Because I don't want my future children to suffer the same. So, sabi ko, hindi ko sinabing gwapo. Hindi ko din sinabi na mayaman. Wala akong sinabi Kahit cute. Wala din. Wala din. Parang wala akong, ang specification ko lang, opposite ng tatay ko. Okay. Yun lang. Wala na akong sinabi, Lord, dapat mayaman, dapat gwapo, dapat walang ganon. Pero at the back of my mind, syempre, physically, I have my standard. Pero yun ang sinabi ko kay Lord. So, fast forward to, nandun ako sa work, naging challenge siya sa akin dahil parang, yun nga, may faction, tapos minsan hindi ka gusto ng mga kasamahan mo. Although maliit lang siyang workplace. Meron akong kapatid ng boss ko. Lagi niya akong kinukulit. Sabi niya, kasi ako lang daw walang boyfriend doon sa mga empleyado. Sabi ko, ayoko nga, hindi pa ako dyan ready. Kasi hindi pa tapos yung goal ko. Feeling ko, kahit nag-work na ako, dapat wala pa rin akong boyfriend hanggat hindi nakakatapos mga kapatid ko mag-aral. So, sabi ko, ayoko, okay lang ako. Hindi ako open sa ganyan. Yung mga recommendation, mga dating. Lalo lumaki akong probinsya. Diba? Tapos, nung medyo nagiging challenging na yung situation sa office namin, sinabi ko sa mami ko na, Ma, I'm actually planning to resign.
Kasi parang natutoksikan ako na parang hindi na ako komportable. I wanted to look for another job. And then sinabi ng mami ko, saka ka na lang mag-resign pag meron ng kapalit na trabaho. Because remember, syempre may gastusin na kami, mga kapatid ko umaasa. You know what, TJ? This is what I wanted also to share to the young people. Always listen to your parents. Kahit masakit sa dibdib ko, sabi ko, hindi naiintindihan ng mama ko yung pinagdadaanan ko emotionally. Nahihirapan ako. Hindi na ako masyadong productive sa work. Hindi ko na gusto yung paligid ko. Pero sinabi niya na, do not quit unless may sigurado ka ng trabaho. Actually, kung papakinggan mo, very rational. Kasi nga naman, ba't ka magre-resign? Wala ka pang kapalit. Pero then, sa side ko naman is, hindi nga nahihirapan na nga ako. But still, I choose to listen to my mom. I choose to obey pa din. I choose to honor kung ano yung, niya sa akin, counsel niya sa akin. So, sinunod ko yung mami ko, hindi ako nag-resign. And then, ito na naman, yung boss yung kapatid ng boss ko, very eager talaga siya. Jem, sige na, ganito, ganyan, may papakilala ko sa'yo. Sabi ko, sino ba yan? Sabi niya, actually, client natin to. Ha? Sabi ko, ayoko ng ganyan. Ayokong ma-involve sa mga ganyan, lalo na kliyente. Sabi niya, hindi magugustuhan mo to because mabait. Tsaka matagal na naming client. Sabi ko, paano mo nalamang mabait? Hindi mo na personally nakilala. Kliyente lang. Sabi niya, hindi. Basta I will introduce him to you and it's up to you. And then, dahil sa makulit siya, sabi ko, sige, pagbigyan ko na to. And then, pumunta yung client namin, binigay niya yung cellphone number ko. Sabi niya, kasi single yung client Sabi, sige, na lang, mag-message ka na lang sa kanya kasi single din to na baka mamaya may opportunity, magkagustuhan kayo. And then yung client naman namin, tinanggap niya. Sabi niya, sige, I'll try. So, yung client na yon, minessage ako. And sabi ko, pagbibigyan ko ba to? Makikipagkita ba ako? Yung kliyente namin may kotse. Sabi ko, Lord, ayoko na may kotse. Baka kung saan-saan ako dalhin. Alam mo, very opposite nga yung ko. Kasi yung iba gusto may kotse. Gusto, okay yung kadate. Pero sabi ko, ayoko kasi galing ako probinsya. Baka kung saan-saan ako dalhin. Hindi naman ako namamasyal lang kung saan-saan. Kasi nga, budgeted, alam mo na. And then I asked my mom, sabi ko, ma, alam mo, may nirereto sa akin na tao. Kaso may kaya, sabi ko gano'n, may negosyo, tapos may kotse. Tapos sabi ng mami ko, depende sa'yo, sabi niya, kung makikipagkita ka, ganito, ganyan. Pwede naman kilalanin mo, sabi ng mami ko. Open na si mami ngayon. Open na siya. Di sabi ko, sige, I'll try. So, nag-try ako. Di nagkita kaming dalawa ng client. First time namin magkita. And then, sabi ko, oh my gosh, ayoko ng ganitong tao. Very quiet. Ayoko na ganito kasi mahilig ako sa conversation, TJ Hindi ako pwede walang kausap. Sabi ko, ayoko nito. Sige, okay lang. Anyway, first meeting lang naman Hindi naman to seryosohan talaga na ito na. At least, napagbigyan ko, nakita ko, ganito, ganyan. Tsaka hindi ko gusto yung mga kinakain niya. Kasi kumakain ng salad. Galing probinsya, ang gusto ko, ipakain mo sa akin yung mga fried chicken. Main course na. Huwag mo na akong idaan sa mga salad-salad kasi I'm not familiar with those. So sabi ko, okay na lang to. At least first meeting, okay na. So akala ko dun, tapos na. And then, sabi ng ng kapatid ng boss ko na, baka naman, gusto niya pa ulit na magkita kayo, pagbigyan mo. And then sabi ko, I'll see, kasi parang hindi ako interesado. Parang wala, alam mo yung pag nakita mo yung isang tao, may mafe-feel ka, di ba, na something kung interesado ka o hindi. Ito, walang spark. Totally different Walang spark, parang wala lang. So, sabi ko, hindi ko to gusto. Ganito, ganyan. Nag-message ulit sa akin. And then I wanted also to share dun sa young people natin kung na nakikinig. Early on, make a decision and set your standard. Because hindi ka pwede na
magsisettle lang sa kung anong meron. Porque kung sino nandyan, yan na yun. No, it's not. God has always the best plan. So ako kasi, TJ, sinabi ko sa sarili ko, whoever is my first boyfriend, he's gonna be my husband. Ayoko na yung first, second, third, fourth. Yun yung principle ko para sa sarili ko. I set that standard for myself. Kaya ayoko yung basta-basta papasok ako sa relationship na just for fun or para lang mayroon akong ma-introduce or para I can identify with. Ayoko nang ganon. So kaya sabi ko, pagka magka-boyfriend ako, sisiguraduhin ko, gusto ko. At ito na yung mapapangasawa ko. Hindi ko nga siya gusto. Nagme-message na naman na gusto niyo makipagkita. Tapos sabi ko, kikitain ko pa ba to? Hindi nga ako interesado. Sinabi ng mami ko, sa una lang talaga yan, as you get to know this person, malalaman mo, doon ka na magde-decide. Sabi niya, ano ba naman yung first meeting? Doon ka na magde-decide kung magugustuhan mo ba siya or hindi. Kasi kung hindi, then you should tell that person na I'm not interested, na huwag na tayong magkita, yung ganon. So, in other words, nakipagkita ako dito sa guy na to and sabi ko, sige, I'll give it a try. Kasi, tawag nito, may mga nanliligaw na din, pero hindi ako interesado nga dahil gusto ko yung magugustuhan ko din. Tapos, ito parang porsigido. Pero nagdadalawang isip ako because he's way ahead. Older than me. So parang sabi ko, medyo mas malaki yung age gap. Although, I'm most attracted dun sa mga mas may edad sa akin. Maybe because I grew up without a dad. So parang someone who can take good care of me, who can look after me. So I gave it a try and I get to know this person. Ngayon, nung parang nagiging interesado na ako, sinabi ko sa mami ko. Ang sabi ng mami ko, you invite this person over. Para makita niya situation natin na you don't have to pretend to be somebody else. Na para magustuhan ka niya, na parang ako din may kaya, para lang magustuhan ka, and then ending mo, hindi naman pala totoo. So gusto ng mami ko, makita niya yung totoong situation namin. Na mahirap, nagpaparal ako sa mga kapatid ko, na if you wanted to pursue my daughter, then ipupursu mo siya na alam mo yung totoo. So, in-invite ko siya sa bahay namin that time. Pinakilala ko sa parents ko. By the way, that time, my parents already got reconciled. Okay. Nahanap namin yung dad ko. Alam mo, it's so amazing, TJ. Kasi si God, kakaiba siya mag-orchestrate. Nung magpapari dapat yung kapatid ko, isa sa requirement is dapat buo yung family. I don't know if you heard about that. Depende siguro sa mga school or sa mga whatsoever. Basta ni-require siya, hanapin yung tatay namin. And because of that, nahanap namin yung tatay namin. And nag-decide siya na mag-reconcile and to live as a family. Nag-usap sila ng mami ko. Although nakikita namin na meron silang distance. Pero we're happy enough to have our dad back. Wow. Na malalaki na kami. Ang maganda kasi, kaya naging ganun kabilis, wala kasi kaming grudges na parang saan ka nung nahihirapan kami? Saan ka nung wala kaming makain? So walang ganun na nangyari na confrontation na ang ginawa na lang namin, TJ, sa papa ko is fill up namin siya kung ano nangyari those years na wala siya. Yung mga missing years. Missing years niya. Pero yun nga I think, yung genius ng mom mo Kasi parang lumaki kayo, wala kang narinig talaga na any negative or against your dad. Yes. Kasi feeling ko, kung nandun ka sa environment na yun, I don't think na you would reconcile with your dad. Yes. Kumbaga parang, ang ganda pa rin nung setup leading towards the reconciliation. Yes. Yung sabi mo nga, in-orchestrate talaga ni Lord. In-orchestrate ni Lord. So wala kaming grudges magkakapatid sa kanya. Kung baga ang nangyari lang is, in-inform namin siya pa, alam mo ganito yung nangyari nung high school ako, nung nag-aaral ako, and then yung mga kapatid ko ganun din. So wala kami yung, wag na natin yung anuhin yan, kasi anyway, matatanda naman na tayo. Right. So wala kaming mga ganun na yung heart namin na corrupt. Wala. Kumbaga, I think yun ang unang pinotect ng mami ko na wag kaming lumaking may galit.
Kasi mahihirapan ka talaga. Yeah. Na kailangan mo talagang magpatawad, mag-let go, may mga bagay talagang beyond our control. So kaya yun din yung every time I would tell my story, that's also one of my encouragement dun sa mga broken families. Na minsan na-reconcile yung family because yung isa, let's say yung nanay namin, katulad ng nanay namin, he chose to take the higher ground. Alam mo yung magpatawad, walang grudges, and then namuhay siya ng peaceful. Kahit lumaki kaming nahirapan, walang suporta, pero hindi nawala yung hope niya sa heart niya. Kumbaga, ultimately, inisip siguro ng mami ko na kaya siya makakalagpas sa season na yun ng buhay niya. It's not because tutulungan kami ng dad ko financially, but because she has a God who sees her, a God that she knows all her life. Kasi sabi ko nga sa TJ, she's not a religious person. And yet, ganun level yung pagkakakilala niya sa Diyos niya, na pag nagdasal siya, feeling mo, kaharap niya yung kausap niya. Ganun ka-strong yung faith niya. Yeah. And I guess yun yung in-honor ni Lord. Kaya where we are today, I guess, it's because ito yung mga natanim ng mami ko eh. Right. Kumbaga, she planted the right seeds in our hearts. She planted and become a good steward with what God has entrusted her despite the difficulties, despite the struggling moments. And then yung stages ng buhay niya, yung season ng buhay niya, naging faithful pa din siya sa Diyos. Kahit na nahihirapan siya. I think yun yung naging number one weapon ng mami ko eh. May Diyos ako. Someone bigger is behind me. Yeah. So, fast forward, So, nag-reconcile. pinakilala Bumisita si... ko yung nanliligaw sa akin eventually sa dad ko. Because Because timing rin, ano? the timing is, Kasi parang nung ready ka na yeah, to introduce Someone. I mean, yung special someone mo, may tatay na nandun sa bahay. yes. Grabe yung ano na Grabe. yun, ano, yung pagka-orchestrate ni Lord. Ni no? Lord. And that was my ultimate dream, TJ, na akala ko hindi mangyayari. Sabi ko sa Diyos, Lord, I wanna walk down the aisle. Na makikita ako ng dad ko. Because, minsan ka lang ikakasal eh. Hindi naman mauulit yun. So, that was my dream na pag kinasal ako, kumpleto yung pamilya ko. Kasi feeling ko, for me, one of the most important celebration ng buhay ko yun. Na makikita ng papa ko na someone is there na to take care of me, na he doesn't have to worry about me anymore. And yung napili ko is someone that really God has given me. So, isa yun sa pinaka-big dream ko. And pag nire-reconcile ko lahat ng prayers ko since I was young, God answered everything, TJ eh. Hindi lang doon sa timeline na gusto ko. In-answer niya yung prayers ko in a way na hindi ko ini-expect. Wow. Kumbaga, grabe yung rerouting ni Lord sa buhay ko. And yet, yung ending mo pa din, yung babagsakan mo pa din is, this is my plan. So, welcome to your harvest. Parang, Yeah. you work so hard to get here because you obeyed me. So, parang, along the way, akala mo, pinapahirapan ka lang ni Lord, nahihirapan ka, you keep making choices, minsan mahihirap yung options, pero tinitest din ni Lord yung obedience mo eh. Yeah. Kumbaga kahit hindi ganun ka-strong yung relationship mo sa Panginoon, yung obedience mo na, yung awareness mo to do what is right, regardless if you know God or not, diba? Kasi may conviction ka naman eh, as a human being. So, yun yung mga, alam mo yun, golden, mga treasure mo sa buhay. Na, sinasabi ko nga parate, pag ginakausap ko yung husband ko, I wouldn't have it any other way. And, yes, it's true
na minsan mahirap yung buhay, minsan gusto mong palitan yung kwento mo, pero be patient. Because God is the author of everything. So, ang ending mo pa din is kung ano yung will niya. And yet, His will for us is good and pleasing. Yeah. Walang masama. Sinabi nga, di ba sa Jeremiah na, my plans for you is to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future. Yeah. So, yung journey ko as an ordinary person, not influential, not connected to anyone, not from a famous family, and yet, I think, dun sa kwento ko, God will be famous. He will get all the glory because hindi ko naman to kaya, TJ, lahat na iniisip ko lang na dapat ganito yung mangyayari. Wala, because I'm so limited. Yeah. So, from the very start, in-equip niya lang talaga yung mami ko. And then, He provided the right people in every season of my life. Yeah. May mga support system, suddenly, may mga dumadating na tao na matutulungan ka pala, or magaguide ka, makakounsel ka. And, habang tumatanda ka, doon mo marirealize na God really sees you all along. Wala siyang na-miss sa buhay mo. Lahat nakita niya yon. Galing. Ang maganda lang is, ang challenge lang is, will you do the right thing kahit nahihirapan ka? Kasi minsan, we wanted to end it right away. Lalo na kung painful yung experience na we had to cut it short. We had to take a shortcut. Pero hindi po pwede. Kasi si God may timeline, iba yung pag-work niya sa buhay mo, may iba siyang ginagawa. Minsan akala natin ito lang yung gustong mangyari ni God, pero hindi pala. Right. May ina-address siya sa character mo, may ina-address siya sa family mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, everything and everyone is connected. Yeah. Walang na-miss si Lord. Wala siyang na-miss na sa Right. buhay mo. Right. And, nung in-introduce ko, going back doon sa kinikwento ko, in-introduce ko yung special someone ko. I did not expect that magiging buddy sila ng daddy ko. So, naging close agad sila ng dad ko. Maybe because he's way older than me. So, alam na niya. Alam na niya yung ano ng buhay. But God has been so faithful. He was my first boyfriend and he became my husband. So, God answered everything that I prayed. But not in my own timeline. Yeah. Not in my own ways. Not in the way I expected it to be. May mga twists and turns. Pero, at the end of the day, God knows what is best for you . Right. Diba? Minsan, akala natin, we know enough. Pero hindi. Ay, nakikita mo lang yung surface . Yeah. Diba? Pero there's more behind every prayer, behind every difficulty. There is more. Right. And God is always behind everything. So, that was my life story. Ganda kasi parang feeling ko dun sa next chapter, kailangan gumawa tayo ng isa pang episode. Nakasama talaga si Joji. So, Joji, alam ko nandyan ka. So, ready ka na sa next episode. But, marami ako na pick up. Maraming, I think one of the things na yung takeaways ko is really trusting the timing of the Lord. Meron kang goals, meron kang dreams. Mainipin tayo . Yes. Sometimes if you don't see that happening, even a hint, parang ang hirap ang hirap mag-push through. Kaya nga I like the word grit. It's always it comes out and grit is the combination of sustained passion and perseverance toward a long-term goal, sticking with something through setbacks, plateaus, and boredom, not just short burst of effort. And I see that word come alive sa life story mo, Jem. And I'm just reminded in 1 Peter, sabi dito, 1 Peter chapter 1 verse 6, in this you rejoice. Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith,
more precious than gold, that perishes through it, it is tested by fire, may be found to result in praise. Ang galing. Yung testing na yon, Yeah. ang result, it's praise and Praise glory and and honor Yeah. at the revelation of Jesus Christ. Yes. And I think we see that. We see that in your life. We see that in your family. That through those years, very hard, challenging years, at the end of the day, tama yung sabi mo, si Jesus yung famous sa buhay mo. And for that, we're so grateful. Thank you for sharing that story to us. Grabe yung natin, yung conversations natin today. And alam ko ilang beses mo na to kinikwento, but I can still feel na parang feeling ko kahapon lang siya nangyari when you share it. Yeah. Grabe. And so here's what we're gonna do. I'm gonna allow you to just pray. I sense na may mga nanonood sa atin na baka they still have unforgiveness in their hearts. Maybe sa parents nila or broken family sila. So maybe we can pray for them. And then also for those people na parang napapanghinaan na ng loob. Yeah. Yung parang siguro nakaka-relate sila sa'yo na parang, naku, may mas mahirap pa pala sa pinagdadaanan ko pag naririnig ko yung kwento ni Jem. And yet parang nawala sila ng hope. Baka we can also pray for them. Yeah, sure. Yeah. Sige, let's pray. Lord, we just wanna thank you, Lord. Thank you for just being our constant, Lord God. Seasons are changing. Sometimes, Lord, it's truly difficult for each and every one, Lord. We have our different set of trials, difficulties, challenges in life. We come before you, Lord, with all humility, Lord. I just want to pray for anyone, Lord Jesus, most especially those families who were broken, Lord, Yeah. that forgiveness and reconciliation will come, Lord. Yes. That, Lord, they will not lose their hope. That they will always remember, Lord, na buhay ka. Yes. Hindi ka nakakalimot, Lord. Na nakikita mo yung bawat isa, yung paghihirap, yung mga daing, yung mga dasal. Nakikita mo, Lord, yung every tear, Lord God. Nakikita mo lahat. And, Lord, hindi ka nag-i-enjoy na nahihirapan yung mga anak mo. So, Lord, just wanna come before you and ask for healing, Lord God. Sa mga taong nasaktan, mga anak, Lord God, na lumalaking walang magulang. Lord, I pray na your protection, Yes, God. your strength, Lord God, you will sustain their joy, their peace, Yes, God. and you will guard them from any harm, Lord God. Na mag-prevail yung purpose mo sa bawat isa. Na hindi mahinder, Lord God, yung purpose mo, yung magandang kwento ng mga buhay nila dahil lang may episode na nangyari sa buhay nila na masakit, na unexpected. So Lord, I pray na palakasin mo yung loob ng bawat isa, lalo na, Lord God, yung mga single parent, yung natira sa bahay, Lord God, na nagpapalaki ng mga anak, nagpo-provide in the midst of all the difficulties, mentally, physically, emotionally, Lord. I pray that you will bring, Lord God, a supernatural healing, Lord, sa mga puso nila, sa mga buhay nila, Panginoon, na makuha nilang magpatawad at huwag nilang kalimutan na may Diyos na buhay na nag-work, Lord God, kahit hindi namin nakikita, hindi namin alam, pero Lord, nag-orchestrate ka ng mga bagay-bagay na hindi namin maintindihan. Yes. So, Panginoon, I pray that you will bless every family, Lord, na ikaw yung maging sandalan nila, na Lord, na walang imposible sa'yo. Yes. Yung mga naghihiwalay ng ilang years, Lord, by your power, Lord God, by your will, Yes. nare-reconcile yung mga family, Yes. nagiging buo, at higit sa lahat, Lord God, nagsisilbi pa sa'yo. So, Panginoon, i-bless mo yung mga Amen. single parents, Lord, mga anak na akala nila pinabayaan mo, tinalikuran mo. Lord,
i-remind mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Yes. Ikaw magbigay ng security, Lord, na hindi nila kailangan ikumpara yung mga sarili nila. Na sa oras na nahihirapan sila, Lord, nandyan ka. Ikaw yung magbibigay ng strength. Ikaw, Lord God, yung magbibigay ng fuel, Lord God, sa mga dreams nila. Yes. Na hindi masamang mangarap, Lord Jesus. Na yung mga pangarap, gusto mo yan, Lord. Pero may will ka sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Lord, may timeline ka kung kailan mo ibibigay, kailan mo sasagutin yung mga dasal namin. So Lord, gusto ko lang magkaroon sila ng courage to keep going, to not quit, Lord God, regardless, to just keep the faith, Lord God. Kahit iba yung nakikita nila. Dahil Lord, buhay ka, Lord God. Amen. Hindi mo sila pababayaan. So Lord, bless each and every family, mga anak, mga tatay, mga nanay, Lord God, na mga nakikinig, Lord God, sa podcast na to. Yes. Na yung mga anak nila hindi mapariwara, Lord. Napiliin nila yung tama kahit mahirap yung buhay. Napiliin nilang manalig, Lord God. Dahil, Amen. Lord, pagdating ng araw, mas maganda yung plano mo, mas maganda yung mangyayari sa kanila. Yes. So Jesus, please help each and every family. Lord, mayroon kang plano, mayroon ka parating purpose sa mga nangyayari sa mga buhay namin. So Lord, open our eyes. Yes. Most especially, Lord God, open our hearts. Help us to let go of the things that we cannot control and help us to embrace and be content, Lord God, with all the things that you have entrusted us. So Lord, thank you. Thank you, Lord. I pray, oh God, na ma-honor ka sa bawat family, Lord God. Ma-honor ka sa bawat situation. Ma-honor ka, Lord God, sa bawat testing, sa bawat challenge, Lord. Na ikaw pa rin, Lord, yung makakuha ng glory at hindi kami. So maraming salamat, Panginoon. Thank you also, Lord God, for this time, Lord God, to share my story, Lord. Na sana, Lord, maka-inspire ng iba. And most especially, Lord God, lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Amen. So maraming salamat, Lord. We honor you. We give you thanks in Jesus' name. Amen. Amen.